Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Oscar, mangingisda, tatay ng 6 na anak, namatayan ng asawa ngayong taon lang po. Merong 4 na mangingisda na mga lalaki na batak ang mga katawan, mga moreno at may kanya-kanyang asawa ang umuupa po dito sa bahay ko na pahaba sa gilid ng baybayin. Ang totoo, bahay po ito ng mga lambat. Bukod sa lambat, dito rin po iginagarahe ang mga sibid-sibid o maliliit na bangka na panghanap buhay namin sa kalawakan ng karagatan. Ang problema po ito ay, ito po Sir Will. Itong mga lalaki na may mga asawa na, kadalasan sa akin po sila humihiram ng bigas kapag wala silang huli sa laot. Yung isang lalaki na si Kaloy na batak ang katawan. Nagulat na lamang po ako. Bigla na lamang siyang nakatayo sa may pintuan sa may kusina ko. Manghihiram raw po siya ng bigas nung mga panahon na ito. Pero ang suot po niya na pang ibaba ay boxer po lang noon, Sir Will. Opo, boxer lang po noon, Sir Will, ang kanyang suot po na kasuotan na pang ibaba. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, Sir Will, mahahalata po ninyo ang isang pambihirang nilalang na nagtatago po sa kulungan nito. Ako bilang lalaki, hindi sa akin bago na may mga ganito na tanawin na bigla-bigla na lang pong tatambad doon sa may kusina ng bahay ko. Ngunit nakakailang po talaga ang dambuhala na halimaw na nagtatago sa kulungan. Nang kumpare ko po na ito na si Kaloy na isa sa mga mangingisda na umuupa po dito sa bahay ko na pahaba sa gilid ng karagatan. Kung hiraman lang ng bigas ay okay lang po sa akin, kaso parang sinasadya niya na po sa akin na ipaalam na siya ay may sikretong halimaw na dahil siguro ay inaakala niya na ako ay posibleng natutokso po, Sir Will. Iniisip niya na natutokso po ako sa kapwa lalaki. Paano ko nasabi, Sir Will, na inaakala niya po iyon? Opo, si Kaloy ang tinutukoy ko dito. Paano ko nasabi na yun ang akala niya sa akin, na ako ay natutokso? Ito ay dahil raw kuno, Sir Will, na ako po ay maputi at malinis sa katawan. Kaya yun po ang akala niya. Narinig ko doon sa usapan nila nung 3 pang mangingisda na umaupa po dito sa bahay ko. Isang araw, walang ulam si Kaloy. Walang maipakain sa mga anak niya. Bigla na lamang pong si Kaloy lumitaw sa likuran doon sa may kusina. Lumitaw po siya sa likuran ko at bigla po siyang umakbay sa akin habang kumakain po ako sa kusina. At habang nasa likuran ko po siya, nararamdaman ko po talaga, Sir Will, naramdaman ko yung halimaw na nasa kulungan na sinasabi ko po sa inyo kanina. Inaway ko po siya. Pare naman, bigla-bigla ka na lang dyan lumilitaw sa likuran ko. Ano pa pakay mo, ha? Sumagot po si Kaloy. Pengen naman ako, pare, kahit konting ulam lang dyan na nasa ibabaw ng lamesa mo. Wala kaming maiulam ng mga anak ko. Wala akong nahuling isda sa laot kagabi. Wala akong ibang malalapitan kundi ikaw, pre. Sumagot naman po ako ng mabilisan. Oo na. Bibigyan na kita. Pero umalis ka dyan sa likod ko. Para ka namang sirang utak mo. Bakit mo ipinaparamdam sa akin na ikaw ay may halimaw na tinatagong kakayahan? Kailangan ba talagang gumanyan? Subalit sumagot po siya na may pagdadahilan na naman, Sir Will. At itong sabi ni Kaloy, wala naman akong ipinaparamdam sa iyo, pare, ha. Napahakbang lang talaga ang mga pao ng malapit na malapit sa likod mo. Hindi ko naman sinasadya, pare. Pasensya ka na. Lalayo na lang ako. Sumagot ako ng pabalang dahil nagsisinungaling siya. Naghang po kasi yung utak ko noon. Hindi ko alam ang iisipin ko sa kanya. Kitang-kita mo naman, pare, na putol ang sandigan ng upuan na inuupuan ko ngayon. Andyan ka pa talaga sa likod ko.
Lapat na lapat pa sa likod ko. Ang ipinagmamayabang mo sa asawa mo na babae. Sumagot naman po si Kaloy. Grabe ka naman pare. Hindi ko naman ipinagmamayabang ito. Ayaw na nga ng misis ko na may ganito ako. Dahil kahit siya mismo ay hirap na hirap pala sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Oo na. Huwag ka nang magpaliwanag. Kumuha ka na ng mangkok sa platera at sumundo ka na ng ulam dito. Sa susunod kakatok ka muna sa pinto bago ka lumitaw dito sa kusina. Oo pre, huwag ka namang magalit sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nagalit ka sa akin. Wala akong ibang nalalapitan dito sa lugar natin tuwing gipit ako kundi ikaw lang pre. Salamat dito sa ulam Wala palang ibang malalapitan tapos ganyan ka sa akin. Huwag mo na nga iparamdam sa akin, umalis ka na. Pareho tayong mayroon yan. Hindi ako kagaya ng iniisip mo tungkol lagi sa akin. Nagkakamali ka at ng mga tropa mong maangisda. Hindi ako kagaya ng mga iniisip ninyo. Ano bang sinasabi mo pre Hindi ako nag-iisip ng masama tungkol sa'yo. Nadikitan ka lang, pikon na pikon ka na. Ano bang tinutukoy mo na sinasabi mong iniisip ko? At ng mga tropa kong mangingisda, Sir Will, dito na po ako, hindi nakipagtalo pa. Tumahimik na lang po ako dahil praning lang talaga ata itong mangingisda na ito na si Kaloy. Pinag-iisipan niya ako na natutukso ako sa kanya. Pero naisip ko rin, Sir Will, bakit kaya palagi na lang akong depensibo sa sarili ko? Bakit palagi akong nag-aalala na baka ako ay matukso dito kay Kaloy na kapwa ko mangingisda? Ni minsan naman, hindi ako nakaranas ng lalaki. Pero bakit ako pikon na pikon kay Kaloy? At ilang na ilang po ako sa kanya palagi. Tuwing lumalapit po siya sa akin. Ano po kaya nangyayari sa akin, Sir Will? Dahil kapag nakikita ko si Kaloy at nagpaparamdam siya sa likod ko ng pambihirang kakayahan niya, ako ay talagang depensibo. Gwardyado kong sarili ko at pagkatao ko mula sa kanya. Hindi kaya dahil ito sa mga panunukso ni Kaloy, kaya lalo akong nagiging depensibo sa sarili ko dahil takot ako na masira ang pagkatao ko bilang isang tatay. Dahil lamang sa tao na ito na si Kaloy na hindi ko maintindihan po ang ugali. Si Kaloy po, Sir Will, palaging umaastang walang alam. Parang painosente lagi na parang wala siyang nagagawang mali. Pero kitang-kita naman na sinasadya niya yon at hindi niya po ako maluloko. May itinatago ata siyang kalokohan sa sarili niya na ako pa talaga ang bibiktimahin niya ng kalokohan niya na ito. Pero humanda siya dahil hindi niya po ako maiisahan, Sir Will. Palagi po siyang nagpapaawa pero may kalokohan pala sa sarili niya. Isang gabi nito, Sir Will, nagkakasiyahan silang apat na mangingisda noon sa tabi ng bahay ko. Nagja-jamming sila at kakarating ko lang po noon galing sa laot. Noong pumasok na po ako sa kwarto ko sa loob ng bahay ko, biglang sumunod si Kaloy, kasama pa ang dalawang lalaki na mangingisda na ka-jamming niya. Nung isasara ko na ang pinto ng kwarto, hindi ko maisara ang pinto dahil silang tatlo ay nandoon po sa may pintuan sa pagitan. Pumasok na lang po silang bigla doon sa kwarto ko, sa bahay ko. At niyayaya nila ako na makijamming sa kanila. Nagsalita si Kaloy noon habang nasa likod niya ang dalawa pang mangingisda. Oscar, mamaya ka na magpahinga. Jamming ka na muna sa amin, tara. Sumagot naman po ako kaagad. Pasensya ka na, Kaloy Hindi yata ako makaka-jamming sa inyo ng mga tropa mo na yan. Dahil pagod na pagod ako. Sa susunod na lang. Wika ko noon. Subalit biglang pumunta sa tabi ko ang dalawang kasama niya. Umakbay sa akin ang dalawang batak na lalaki at nakangiti sila kasabay ng pangiti-ngiti na si Kaloy. At ini-invite nila talaga ako na makijamming sa kanila. At muling nagsalita si Kaloy. Oscar naman, ngayon lang naman ito. Birthday ko.
Wika ni Kaloy na birthday niya raw. Sumagot po ako. Di ba kaka-birthday mo lang nung isang buwan? Iba yun, Oscar. Ito talagang tunay na birthday ko. Tsaka mamaya dito kaming tatlo makikitulog sa higaan mo Anong dito kayong tatlo? Tanong ko kaagad kay Kaloy. Ano? Dito lang naman kaming tatlo ng mga tropa ko na dito na lang kami makikitulog sa higaan mo kasi ang dami kong bisita sa bahay. Mga kaibigan ni Mrs. na babae. Kaya dito na lang kami. Okay lang ba? Kaloy, alam mo namang hindi pwede dito sa kwarto ko na makitulog kayo ng mga tropa mo na ito. Kakamatay lang ng misis ko at bawal dito ang ibang tao na matulog. Tandaan mo yan Ngunit mapilit po Sir Will si Kaloy. At ito po ang sabi niya. Wala namang bawal-bawal sa panahon ngayon. Ako nang bahala sa'yo. Paniguradong makakalimutan mo ang namatay mong asawa kapag dito kami natulog sa tabi mo. Dito na po ako namula ang mukha ko, Sir Will. Di ko alam kung magagalit ako o iba na ang nararamdaman ko noon sa mga pinapakita ni Kaloy. Para bang gusto niya talaga na ako ay mahulog sa mga patibong niya. Sabay lumapit na siya noon sa akin at biglang yumakap sa akin at ngumiti pa. Sabay yaya sa akin ang dalawa pa niyang tropa na mangingisda noon. Niyaya nila talaga akong makijaming sa kanila. At namalayan ko na lang po habang nakaakbay sila sa akin, humahakbang na po ang paa ko at pumayag na ako sa gusto nila. Pumayag na nga ako na makipag-happy-happy at makipag-jamming sa kanila. Pero hindi ako mapalagay noon kahit tawanan sila ng tawanan noon at nasa tabi ko si Kaloy paakbay-akbay sa akin at ipinagmamalaki niya sa mga tropa niya na mayroon daw po siyang kaibigan na kagaya ko na palagi niya pong nalalapitan sa oras na kailangan niya ng tulong at walang-wala siya. Pangiti-ngiti naman ako, sabi ko, normal naman yan na tumulong sa mga nagigipit. Kaya ayos lang naman sa akin. Pero aalis na talaga ako. Hindi ako pwede makijamming sa inyo ngayon. Pagod ako. Matutulog na ako, mga pre. Subalit biglang nag-iba ang timpla ng mga sandali. Nang bigla po akong hinalikan ni Kaloy sa harapan ng tropa niyang mga mangingisda. Isang halik po sa pisngi ang binitiwan ni Kaloy at nabigla po ako. Isang halik sa pisngi ko. Napuno ako ng pangamba sa mga oras na yun na baka isipin ng tatlong barakong mangingisda sa harapan namin na kami ay may mga lihim. Na kami ni Kaloy ay may lihim na relasyon o may something sa amin, which is kalukuhan niya lang po talaga, Sir Will. Kaagad akong tumayo at nagpaalam ako na matutulog na ako dahil napahiya ako. Subalit baka sa mukha ko ang pamumula na ako ay nahihiya na talaga. Dahil sa isang halik sa pisngi na binitiwan ni Kaloy sa akin sa harap ng mga mangingisda na yon. Salitang bakla. Bakla ang naglalaro sa isipan ko ng mga oras na yun, Sir Will. Baka isipin ng tatlong barakong mangingisda na ako po ay bakla. Kaya para hindi na sila mag-isip pa tungkol sa akin, ako na lang po ang lumayo nung mga oras na yun. Subalit sumunod si Kaloy. Sumunod po si Kaloy sa aking pagalis. At nung ako po ay nasa kwarto ko na, noong nagwawala na ako sa kwarto ko dahil bad trip talaga ako sa lalaki na ito na si Kaloy, naabutan ako ni Kaloy na nagwawala sa kwarto ko at bigla siyang umawat sa akin. Tumigil ka nga, Oscar. Yun lang na bagay na yun. Nagwawala ka na. Ganun ba katinding galit mo sa akin? Sa isang halik lang sa pisngi, nagwawala ka na dito sa kwarto mo. Ha? Ganito ba ako kasama upang magwala ka? Ha? Simpleng halik lang yun ng isang tropa. Nagwala ka na kaagad. At
patuloy niya po akong inawat, Sir Will. At sa kanyang pag-awat sa akin, nasuntok ko siya sa panga niya, pero hindi ko po yun sinasadya. Nabigla lang talaga ako sa kabaliwan niya. Dito na po ako nagsalita laban sa kanya. Pwede ba lumayas ka nga dito? Lumayas ka dito, Kaloy. Lumayas na kayo ng pamilya mo dito sa lugar ko. Ayaw ko nang makita ang taong kagaya mo. Baliw ka. Pinagmukha mo akong katawa-tawa sa harapan ng mga mangingisda na yun. Hindi mo ba alam? Ngunit sumagot si Kaloy ng isang bagay na labis kong ikinatakot. Pre, wala kang dapat ipangamba sa harapan nila. Alam na nila matagal na ikaw ay may espesyal na pagturing ko sa'yo. Alam nila yun. Sumagot naman po ako kaagad, Sir Will. Anong alam nila? Anong espesyal na pagturing? Hibang ka ba? Pre, okay lang sa kanila na hinalikan kita sa harapan nila dahil alam nila na espesyal ka sa akin. Palagi kong ikinukwento ka kapag nasa gitna kami ng karagatan, pero sekreto lang namin yun. Sekreto ka lang sa kanila, kaya hindi ka napahiya sa kanila. Espesyal ka sa akin. Alam nila yun. Baliw ka. Baliw ka, Kaloy. Hindi na pahiya. Pahiyang-pahiya ako sa kanila. Anong espesyal lang sinasabi mo? Kakamatay lang ng asawa ko, dinagdagan mo pang problema ko. Anong kalokohan na naman ito? Nung isang araw, padikit-dikit. Tapos ngayon ito, espesyal na pagturing mo sa akin. At alam pa ng mga tropa mo. Pre, ayaw mo niyan. Lahat ng pantasya mo sa isang lalaki ay pwede mong makuha sa akin. Magsabi ka lang sa akin. Kahit ngayon mismo ibibigay ko sa'yo. Anong pinapantasyang sinasabi mo? Pre, alam ko na malapit ka nang bumigay sa lalaki. Lalo na sa akin. Alam ko na konting-konti na lang. At sa unang pagkakataon sa buhay mo ay bibigay ka na sa akin. Mahuhulog ka na sa akin. Dahil alam ko ang gusto mo. Gusto mo ako, di ba? Ano bang sinasabi mo na alam mong gusto ko? Wika ko sa kanya, Sir Will. Pre, sa tuwing mangingisda tayo sa gitna ng karagatan, ibang-iba ang mga tingin mo sa akin. Lalong-lalo na dito sa matindi ko, nakakayahan. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Kung ito ang first time mo, pakawalan mo na ito sa akin. Eto ako. Sige na. Pwede mo akong makuha ngayong gabi at paliligayahin kita sa abot ng makakaya ko. Dito na po ako natahimik, Sir Will, dahil lahat ng sinabi ni Kaloy sa totoo lang. Totoo po, Sir Will. Ni minsan hindi ako bumigay sa lalaki dahil may asawa na ako, ngunit nung makilala ko siya, isa siyang malaking tukso talaga sa buhay ko. Pero hindi talaga ako bumigay sa kanya dahil kabisado ko kung paano pigilan ang sarili ko. Dahil masama yun. Ngunit wala na. Habang tulala ako, lumapit si Kaloy sa akin. Nagsabay sarado pa siya ng pinto. Niyakap niya po ako at namalayan ko na lang na para akong nahulog sa isang bangin at bigla akong napakapit sa isang sanga ng puno. Sa puno ng sanga. Sa sanga niya na nagmumula kay Kaloy. Isang sanga na puno na matatag. Na kapag kumapit ka sa sanga na yon ay hindi basta-basta bibigay, Sir Will, o mapuputol o titiklop. Dahil matatag talaga at malakas ang sanga na yon. Yun po ang matinding kakayahan ni Kaloy na palagi po niyang ipinaparamdam sa akin noon. Isang kakayahan na sinasabi niya na hirap daw doon si misis niya
hanggang sa hinampas ako sa mukha ng sanga na ito, Sir Will, na matatag talaga. At naamoy ko po ang sanga na yun, na sanga ng puno na ito na mahalimuyak, Sir Will. Amoy sampagita ang sanga at parang amoy bagong ligo. Ewan ko ba at nakita ko na lamang si Kaloy na nakangiti sa akin. Tuwang-tuwa po siya na ako ay nahuhulog na sa bangin habang ako ay nakakapit sa sanga ng puno niya. Ang sanga po ng puno na yon na nandoon sa bangin ay maraming ugat patungo doon sa lupa na madamo, Sir Will. Doon po sa lupa kung saan ito nakadikit. Madamo ang lupa, ngunit hindi naman mapanganib yun. At sa dulo ng sanga ng puno na ito, sa dulo ng sanga, ay may matang nakatawa. Isang mata, Sir Will, na parang gusto nang lumuha. At makalipas ang ilang minuto, lumuha na nga po ang mata ng sanga. Ang mga ugat ng puno ay lalong nakita. Ang mga damo sa lupa kung saan ito nakadikit sa gilid ng bangin ay mahamog na, parang may pawis na, at sa paglipas ng mga sandali ay tuluyang umiyak ang mata ng sanga na yon, ng puno na yon. Ang mata ng sanga ay napaiyak noon at nakita ko si Kaloy na nakatingala sa kisame. Sabi ko, "Anong nangyari sa iyo, Kaloy?" At ang sabi niya, ito raw ang unang beses na naging mapagbigay siya sa isang lalaki, Sir Will, dahil ako po raw ay mabait at palagi ko raw po siyang sinasakluluhan tuwing gipit po siya sa kanilang pangkabuhayan, Sir Will. At matapos po na yun, bigla na lamang pong bumagsak si Kaloy sa tulugan ko at napagod po siya. Dali-dali akong pumunta sa may kusina upang magmumug, Sir Will, dahil hindi ko masikmura ang amoy ng bibig ko na amoy chlorine na po nung mga panahon na yon na malapit na ako mahulog sa bangin. Habang nagtutoothbrush ako sa lababo, na pag-isip-isip ko wala na, ako ay bumigay na at natukso na sa aking kumpare. Ano na lamang ang natitirang kahihiyan ko nito sa sarili ko. Ang bagay na matagal kong pinipigil ay natalo ni Kaloy at ako'y nahulog sa patibong niya at sa sanga ng punong kahoy na madamo talaga doon sa lupain na yon, Sir Will, na sa kanya. Sobrang nakakadismaya sa pagkatao ko ito. Wala na po akong kahihiyan sa sarili ko. Si Kaloy ay enjoy na enjoy pa noon na makita ang isang kagaya ko na lalaki na tumiklop sa kanya at pinatumba po niya. Hanggang sa natulog na nga rin po ako sa tabi niya at siya po ay natutulog na rin sa may tabi ko at nakatingala po siya sa kisame at nakatawa. Baliw si Kaloy, Sir Will. Ito po ang kumpare ko na palagi kong tinutulungan kapag gipit po at walang bigas sila ng misis niya.